Bagamat offshore, makita naman natin yung kumpol na kaulapan na dala nito ay posibleng nagdudulot na ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon area. So Doppler radar image naman natin, makikita po natin yung development ng mata ng super typhoon na si Karding, no? And usually talagang yung eye wall, yung areas na sa paligid po ng mata, yun yung inaasahan natin na posibleng mayroong pinakamalakas na ulan at hangin. Kaya yung mga areas na talagang tatawirin itong mata ng bagyong si Karding ay posibleng makaranas talaga ng napakasungit na panahon po. Gaya na nabanggit kanina, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 dito sa Pulido Island at saka sa extreme northern portion ng Quezon. Makikita natin sa ating mapa, hinighlight po natin, color-coded po yung mga areas na may highlight ng mga corresponding warning signal. Samantala, warning signal number 4 naman po dito sa areas na naka-highlight ng red sa Calaguas Island, southern portion ng Aurora, northern portion ng Quezon, southeastern portion ng Nueva Ecija, ganun din sa eastern at saka central portion ng Bulacan, northeastern portion ng Rizal, at sa extreme northern portion ng Laguna. Samantala, warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight ng orange, central portion of Aurora, southeastern portion of Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija, ganun din sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila. Warning signal number 3 rin po sa natitirang bahagi ng Rizal, northern central portion ng Laguna, northeastern portion ng Cavite, natitirang bahagi ng northern portion ng Quezon, at sa northern portion ng Camarines Norte. So yung mga lugar na may warning signals number 5 to 3, talagang masungit ang panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan, inaasahan natin. Areas na naka-highlight ng yellow sa ating mapa, yun naman po yung areas na may warning signal number 2. Southern portion of Isabela, lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, lalawigan ng Benguet, La Union, sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Cavite, at sa lalawigan ng Batangas. Warning signal number 2 rin sa natitirang bahagi ng Laguna, central portion ng Quezon, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa northern portion ng Camarines Sur, at sa lalawigan ng Catanduanes. Samantala, warning signal number 1 naman sa southern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, sa southern portion ng Ilocos Norte, at ganun din sa lalawigan ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama nga ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, and then Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, at Ticao Island. Yung mga areas na may warning signal number 1 naman, makakaranas po ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin, at saka paminsan-minsang may kalakasang pag-ulan. And of course, yung inaasahan po natin, habang patuloy na inaasahan nating tumuwid yung sentro, pwede pang ma-upgrade yung mga warning signal na kasalukuyan nakataas natin. Kaya po, every 3 hours ang pagpapalabas natin ng Tropical Cyclone Bulletin. So, sa latest forecast track, initially, kanina alas 8 ng umaga, ang sentro ng bagyong si Karding, super typhoon, offshore pa rin. Pero makikita natin, no, yung area sa sakop ng malalakas na hangin ay talagang umaabot na sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon, and Northern Luzon area. So sa pagitan ng ngayong umaga hanggang bukas ng umaga ay tatawirin itong Central Luzon area. But that does not necessarily mean na Central Luzon lang ang dapat maganda. Lahat po ng areas na may warning signal ay kailangan maging handa sa paparating na bagyo. Pero ito talagang areas na posibleng tawirin ng sentro, ito talaga inaasahan natin na magiging grabe ang epekto in terms of damages. So makikita rin natin possible na sa pagitan ng ngayong umaga hanggang ngayong gabi, pwedeng mas maaga nga landfall, gaya nga na nabanggit kanina sa may bandang Pulilo, and then mga later part of the afternoon or evening, dito na sa may bandang northern portion ng Quezon or sa southern portion ng Aurora. And then ulitin natin, area probability. Yung pinakikita po natin, track lamang ng sentro. Ang area probability nagpapakita na posibleng yung maging actual na movement ay bahagyang pa norte, pahilaga, o bahagyang pa timog. So, hindi lamang itong Aurora, hindi lamang itong Quezon. Kumbaga, from the southern portion of Aurora all the way to the Quezon area, kailangang handa po for possible landfall. And of course, uulitin natin, lahat po ng areas na may warning signal dapat handa.